Mga tanong sa batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na si Attorney Gabby Concepcion, ang ating kapuso sa batas. So Attorney, rhyme yan ha. Magandang umaga, Maris. Talagang hindi natin palalampasin yan. Pero ito na nga mga kapuso, masama ang panahon at walang tigil ang ulan nitong weekend. Marami ang naapektuhan gaya nitong bangkang tumaob sa Masbate. Agad naman silang na-rescue at ligtas ang 40 pasahero at crew ng bangka, pero 2 sa mga ito ang naospital. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa mga ganitong insidente? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Ang tanong, attorney, sa mga ganitong maliliit na bangka, sino ba ang may pananagutan kapag may aksidente dahil sa sama ng panahon? Well, unang-una, hindi rin natin masasabing ganun kaliit ang bangka na to dahil lampas 40 tao din ang sakay niya. At kahit na masasabing maliit nga ito kumpara sa mas malalaking bapor at ferry, ito pa ring mga bangka ay maituturing na isang common carrier sa ilalim ng batas natin. Kapag sinabing common carrier, ito yung mga pampublikong sasakyan na nagtatransport ng mga pasahero from one point to another, whether ito ay para sa paglalakbay, palakasan, aliwan o turismo. At importante na kilalanin sila bilang common carrier dahil iba ang treatment ng common carrier sa ilalim po ng batas. Unang-una, extraordinary diligence ang required sa kanila pag-transport ng mga pasahero, hindi ordinary diligence. Pangalawa, pag may nangyari sa pasahero at hindi nakaabot sa kanilang destinasyon, may presumption na sila ay naging pabaya at kasalanan nila kung bakit nagkaroon ng aksidente. At alam na natin na kung sino ang may kasalanan. Sila ang magbabayad kung may nasaktan o namatay dahil sa insidente ito. So kung ang bangkero ang may kasalanan or kung ang operator ang may kasalanan dahil may defect ang bangka o may sira na hindi pinapaayos, maaaring pareho silang may liabilidad at pananagutan ang mga danyos na kailangan bayaran tulad halimbawa ng pagpapaopera, mga gamit na nawala. Pero kung wala silang kasalanan at ang dahilan ng aksidente ay ibang tao na hindi involved dun sa bangka o mga natural na cause tulad ng force majeure o mga incident ng kalikasan na hindi inaasahan, masasabi natin na walang personal na liabilidad ang bangkero o operator ng bangka na to. Pero of course, kung bagyo, hindi porket may bagyo at nagkaroon ng insidente, walang liabilidad. Kasi alam natin, meron dapat precautionary measures at kung hindi nila ginawa to, ay sila ay magiging liable. Attorney, marami din ang stranded ngayon sa mga port. Yung mga pasahero ba, may maaari ba silang i-demand sa nangyaring delay? Actually, meron pala ding maituturing na karapatan ang mga pasahero in case of canceled, delayed o unfinished na mga trips ng mga inter-island ships. Parang maihahambing to sa mga karapatan ng mga airline passengers na mas madalas nating nadidinig at napapag-usapan dito. Nagkaroon na ang Marina, yung Maritime Industry Authority, ng isang circular na na-issue na sinasabing sa mga pagkakataon na stranded ang pasahero dahil na na-cancel o na-delay ang kanilang biyahe, merong mga karapatan ang pasaherong ito. Ano nga ba itong karapatan na ito? Una, ang right to information na masabihan as soon as possible, preferably within 30 minutes from the time na alam nila na ang biyahe ay madadelay o makakancel. Pangalawa, right to refund or revalidation ng ticket at rescheduling. At pangatlo, right to amenities. Nagkakaroon naman ng kaunting pantawid gutom at pantawid uhaw in these cases. Merong medyo mabigat na mga penalty in case of violation. Hindi lang natin alam kung na-enforce talaga ang memorandum circular na to, pero merong ganitong memo circular. Take note, though, hindi applicable ang mga karapatan ng mga pasaherong to at obligasyon ng mga shipping line kung ang dahilan ng delay o cancellation ay hindi naman kasalanan ng shipping line or kung ito ay dahil sa kasalanan mismo ng pasahero. So, kung na-delay ang inyong biyahe dahil sa bagyo, baka hindi enforce ang mga karapatan na ito. But in any case, ang mga usaping batas po, bibigyan nating linaw para po sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.